Now this time, I believe, ready na po tayo for the message. Amen? If you are already ready and excited for the message this morning, please type Amen. Okay? Or I'm excited. Sige po, paki-comment po natin sa ating comment section. I am excited or Amen. Praise on. Salamat po sa mga nag-respond na po. All right. So, ang topic po natin this morning is about Thanksgiving. You know, I can say that Thanksgiving is the best giving. Thanksgiving is the best giving. Pansinin po natin ang dalawang talata po sa Psalm chapter 116. Psalm chapter 116. Ang dalawang talata po na sesentruhan po natin ay ang verse number 12 at ang verse number 17. Actually po, ang pinaka-key text natin, verse number 17, but just for all of you to understand and to appreciate more, verse number 17, it is good na makita po natin yung sinasabi po ng verse number 12. And verse number 12, I believe, is very familiar sa marami po sa atin. Psalm chapter 116 and verses 12 and 13. Verses 12 and 17. Okay? Lilinawin ko po ho, verses 12 and 17. Ang sabi po ng verse number 12, what shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? For what shall I render? What shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Ang ating pong key verse, ang ating key text, verse number 17. I will offer to thee the sacrifice of thanksgiving and will call upon the name of the Lord. Let us go to Him in prayer. Dakilang Diyos, aming Panginoon, kami po'y nagpapasalamat sa iyo pong kataas-taasang pangalan, sa iyong kabanal-banalang pangalan, kami po'y tumatawag. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan, linisin mo po ang aming isip, puso at pagkatao, marapatin mo po na kami mapagpala sa iyong banal na salita, and thank you for this ministry, Heavenly Father. Thank you for this great privilege to minister to your people. And I pray, O God, that you will fill me with your Holy Spirit. You will guide me, Lord, and give me wisdom. Help the people to understand your message, Heavenly Father. Nawa, dalhin po kami ng mensaheng ito sa realization, lalo na po sa panahong ito na kami po ay matatapos na sa year 2025. Isang buong taong singkad na kung saan kami po yung pinagpala, kami po yung sinamahan, kami po yung ginabayan, kami po ay yung iningatan, kami po dakilang Diyos ay yung tinuruan. Salamat. Salamat po, Panginoon. At nawa, madevelop po sa amin lagi ang attitude ng pasasalamat. Again, may you guide us and bless us, O Lord. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so, again, ang sentro ko po, yung sinabi ng verse number 17. So, ito po ay resolusyon. Ito po ay realization ng psalmist that life indeed is full of God's benefits. Siguro po, magandang ipundasyon po natin ang ating pag-aaral sa tinatawag nating realization. Because again, kung inyo pong titignan, ang verse number 17 po ay bahagi ng resolution ng psalmist because of realization about the goodness of God, about the many benefits na kanya pong tinanggap at ini-enjoy sa ating Panginoon. The very idea is clear nung sabihin po niya sa verse number 12, kaya binasa ko rin po, what shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Okay, aware po ba tayo? Tayo po ba mga kapatid ay aware sa katotohanan na ang ating buhay ay puno ng benepisyo ng Panginoon? So ang konseptong ito ay akin pong binigyan ng pansin sapagkat heto na naman po tayo. Parang kailan lang, kabubukas lang ng 2025. Ngayon po, magsasara na po ang 2025. Just try to imagine kung gaano kabilis ang paglipas ng panahon. And I believe you will all agree with me na sa lahat ng mga karanasan po natin, kasama po dito ang mga karanasan
nang akala natin katapusan na ng mundo or hindi man yung mundo ang tinutukoy natin, yung mundo natin. Parang katapusan na natin. Mukhang hindi na tayo makakatawid. Mukhang hindi na po tayo makakatagal. But still, heto pa rin po tayo. Okay? Pinasok natin ang pagbubukas ng 2025 at ngayon magsasara na ang 2025. Nandito pa rin po tayo. And we are aware that if it is not of the Lord's mercies, baka consumed na po tayo. Kaya nga ang sabi po, di ba, it is of the Lord's mercies that we are not consumed because His compassions fail not. They are new every morning, great is thy faithfulness. Mga kapatid, linggo na lang po ang binibilang at matatapos na po ang year 2025. Sa madaling sabi po, mahigit 11 buwan na in-enjoy na naman natin ang mga benepisyo ng ating Panginoon, mula sa ating Panginoon. Agree po ba kayo? Agree po ba kayo na more than 11 months na naman sa year 2025 na talagang pinaranas ng Diyos sa atin yung mga benepisyo, mga biyaya na hindi naman natin talaga deserve. Ganon din po mga kapatid, yung pong mga pagpapala na in-enjoy natin sa kabila ng ating mga pagkukulang sa Diyos. Napakabuti po ng Panginoon. And it is but right for us to really realize that. How about you ngayong sandaling ito? Meron po ba tayong ganong realization na ang buhay ay sadyang puno ng benepisyo ng Panginoon? Ang sabi po niya, what shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Kaya nililinaw ko po na ito po ay realization at ito po ay recognition. Di po ba? Ito po ay recognition. Na-realize niya, wow, ang buhay ko pinuno ng benepisyo ng Panginoon. Ang buhay ko pinagpala ng Panginoon. It is good to always recognize and acknowledge na talagang Panginoon ang pinanggalingan ng lahat ng meron tayo. Panginoon ang pinanggalingan ng lakas mo. Panginoon ang pinanggalingan ng trabaho mo. Panginoon ang pinanggalingan ng mga kinakain mo. Panginoon ang pinanggalingan ng mga dinaramit mo, ng lahat ng itinugon sa mga pangangailangan mo. Panginoon ang pinanggalingan. That is very clear. What shall I render unto the Lord? Diba? What shall I render unto the Lord? So, una, yung pagkilala, realization na ang buhay ay puno ng pagpapala, and then yung recognition na ang Diyos ang nagpapala. Kaya naman sinasabi ko po sa inyo na ang text po natin ay resolution. Ibig sabihin, after his realization and recognition that life indeed is full of God's benefit, that God is the one na nagbibigay sa atin ng mga pagpapala at benepisyo, kaya naman ni-resolve niya sa puso niya. Ang sabi niya, I will offer to thee the sacrifice of thanksgiving and will call upon the name of the Lord. Mga kapatid, kalugihan po para sa atin na hindi tayo sumentro sa buhay na puno ng pagpapala ng Panginoon. And when we talk of God's blessing, we are not just referring to monetary or material things, mga kapatid. Pinag-uusapan din po dito ang patungkol sa molding na ginawa ng Panginoon sa atin. It is a blessing na ang Diyos, iminold po niya tayo, mga testings and trials, challenges na dinaanan po natin. So ngayon po, kumbaga, nagpapatotoo na lang tayo, natutuwa na lang tayo, medyo may mga karanasan nga na parang tinatawanan na lang natin ngayon, samantalang parang hindi natin malalagpasan noon. Tama po ba ako mga kapatid? Kung kayo'y medyo magkakaroon ng pagbubulay, hindi ba tama po ako na may mga pinagdaanan kayo na nung moment na yon na dinadaanan nyo po, iniisip nyo, makakayanan ko ba to? Malalagpasan ko ba to? Makakatawid ba ako dito? Mapagtatagumpayan ko ba ito? Yung bang parang ang tindi po ng challenge nung time na yon. Pero nung mapagtagumpayan nyo, ngayon medyo nangingiti na lang tayo at talagang napapa-praise the Lord na lang tayo sapagkat ibang klase po talaga ang Panginoon. Amen? Count your blessings. Name them one by one. And you will be singing as the days go by. Amen? So talagang para po maging happy. Always recognize and realize na ang buhay natin talagang puno ng kabutihan ng Panginoon. Manifestation of God's grace, goodness, and greatness. Yan po ang dapat nating ma-consider. So, sa sentro po tayo, bago po matapos ang taon na ito, sa usapin ng Thanksgiving.
Kasi mga kapatid, in line doon sa sinabi po niya sa verse number 12, di ba sabi ng psalmist, what shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Sabi ng verse 13, I will take the cup of salvation and will pay my vows unto the Lord now in the presence of all His people. Ganyan po yan eh. Sa verse 17, ang sabi niya, I will offer to thee the sacrifice of thanksgiving. And you know what? I realized that the best giving is thanksgiving. Ang pinakamainam na pagbibigay ay ang pasasalamat. Ang pagbibigay, pasasalamat sa Panginoon. So kaya ngayon po, atin pong pag-isipang mabuti ang usapin tungkol sa tinatawag nating pinakamainam na pagbibigay. Ito po ay ang pagbibigay, pasasalamat. Thanksgiving is the best giving. Mga kapatid, mga minamahal, ibang-iba kapag ka po tayo nagbigay out of gratitude. Because of thanksgiving. Okay, ngayon po, nasa buwan tayo ng Disyembre. Kahit ano pa ang sabihin nyo, we cannot deny the fact na ito po ay medyo nakasentro sa bigayan, mga kapatid. Tama po ba ako? Bigayan sa kung kani-kanino. In fact, may mga ninong at ninang na posible pong pinaghandaan na po ang kanilang mga inaanak. Yung ready na sila na pagdating ng takdang panahon, wala na sila sa bahay. Yan po ang ginawa nilang paghanda. Hindi. Kidding aside po, di ba? Medyo ang tinakbo ng isip natin, ano kaya maibibigay ko sa inaanak ko, ano kaya maibibigay ko sa nanay ko, ano kaya maibibigay ko sa anak ko, ano kaya maibibigay ko sa kaibigan ko. Well, maganda po yan. Pero higit kanino pa man, dapat ang unang takbo ng isip natin, what shall I render unto the Lord? Ang una po na dapat nating makita, yung pagbibigay, bunga o bunsod ng pasasalamat. Ngayon po, anong iniisip ng marami? Baka ang dami na pong nakapasok sa isip nyo sa usapan ng pagbibigay, baka yung dapat bigyan ng matinding pasasalamat, yun po ay hindi kasama sa tinatakbo ng ating isipan, mga kapatid. Diba? So, eto naman po, not to mention the name, meron pong somebody na talagang very eager. Kasi sabi ko po, mga kapatid, sinasabi ko po sa inyo ng tapatan nito, meron pong humihingi po ng aking account dahil nga po, I've been gustong mag-express, pero mahihain po talaga ako sa ganun. Hindi ko po maibigay-bigay dahil nga po, kumbaga, medyo nakakapil ako ng awkward, mga kapatid. So, pero alam niyo po, ang statement niya, kahit to Gcash nyo, kahit na. Bakit? Simple lang naman po ito. Pero ito po'y bunsod ng aking pong pasasalamat. Kasi blessing po ang kada umaga. Di ba? Ang sarap. Yung mga tao na kung saan nagkakaroon ng kaisipan para sa pasasalamat sa Diyos na magbigay, mga kapatid. Ang tamis-tamis ng pagbibigay na kung saan ito'y pagbibigay bilang pasasalamat. Well, sa Diyos po natin una na i-apply ang napakagandang katotohanan ito. And of course, I know na hindi naman natin ito pwedeng i-direkta doon po sa Diyos. Merong mga means, like sa mga churches na inyo pong kinabibilangan. Anong naiisip nyo ngayon bilang pasasalamat nyo sa Diyos na binigyan kayo ng church na kung saan pagpapala sa inyong buhay, binigyan kayo ng church na talagang tinutugunan ng spiritual yung pangangailangan, binigyan kayo ng church na kung saan nagagabayan po kayo at napipid po kayo sa inyo pong spiritual life. Hindi po ba? So, kaya nga sabi ko, napakatamis na sinasabi po ng somebody na binabanggit ko sa inyo na alam nyo, ang laki-laking help po sa akin ng every morning na pagtuturo nyo po ng salita ng Diyos. Talagang blessing na blessing po. Malaking tulong po sa akin. Isipin nyo po, di ba, ang tao pagka grateful, ang tao kapag thankful, ang tumatakbo sa puso, what shall I render? Di po ba? So, ang psalmist po, directly sabi niya, what shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Dahil ito nga pong ilustrasyon na sinasabi ko sa inyo. Di po ba? Na talagang nandoon yung eagerness. Kasi kahit naman po, hindi ako use sa ganun, pagka naramdaman mo na very eager po yung tao, lalo na kung talagang expression of gratitude, pasasalamat, mga kapatid, hindi ko ikakaila. Ang tamis-tamis sa puso na maramdaman mo na may nakaka-appreciate nung ginagawa mo para sa gawain ng Panginoon. Okay? Ginawa mo to nung wala kang hinahanap na kapalit. Ginawa mo to na hindi ka nag-iisip na may mga tao na
bibigay sa iyo. Hindi mo naiisip yon. In fact, siguro ho, sa mga nag-online, isa na po ang inyong lingkod na baka kasi yung iniisip ng iba sa online, lalo na yung pinamomonetize po yan, well, hindi ko po naiintindihan yung tungkol sa mga bagay na yan. And in fact, kaya rin po hindi kami magiging entitled dyan sa dami po ng kumukuha po ng aking pong mga preachings at sila po ang nagpo-post na ang thinking po ng mga nanunood sa amin po mismo yon. Well, sa akin po, ang pinasasalamatan ko na lang sa anumang motibo o masasabi nating kaparaanan, lumalaga na po ang salita ng Diyos. Yes, ang dami-dami po na nagpo-post sa mga reels po nila, sa mga walls po nila, o doon sa sabihin nating page po nila, yung pong mga masasabi nating clips ng aking pong mga preaching. Just to tell you the truth, hindi po kami yon. Hindi po ako, hindi po yung kahit sino sa amin na nagpo-post noon. Meron lang po akong ginawang hakbang na nagpo-post po ako, hindi pa rin po doon sa idea na katulad po nung karaniwan na ginagawa po nila na meron po talagang earnings po yata yon. Sa akin po, plainly, ipinopost ko po yan, lalo na yung portion na kinuha po ng wife ko. Alam nyo, yung wife ko po medyo, shout out kay Ma'am Maris. Siya po ay talagang nag-e-effort na kumukuha po siya ng mga striking statement or portion ng aking pong preaching. At yun po, yung minsan na ipopost po ng inyong lingkod. Pero pansinin nyo po, hindi po consistent na ginagawa po namin yan. Well, I would like to just express my heart that I am very happy na may mga tao po, kung sa akin po, naiisip po yan, how much more sa Diyos? Because we cannot deny the fact that all of the benefits that we are enjoying in our lives, mga kapatid, sa Diyos po galing yan. At alam nyo, ang katamisan po, hindi ka nag-i-insinuate, wala pong insinuation. Yung bigla na lang, sasabihin po sa yung ganon, that they want to express their gratitude, and that is really great and wonderful. I am just considering that if we will, pag-uusapan po natin ang Panginoon, ano kaya ang nararamdaman ng Panginoon na hindi ka pinupuwersa, wala po siyang masasabi po nating pressure na inilagay sa iyo, pero ikaw because of your gratitude, para kang yung psalmist na ang sinasabi mo, what shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? And then heto ka, magkukonclude ka, at ang magiging resolution mo, I will offer to thee the sacrifice of thanksgiving and will call upon the name of the Lord. So, 4 na bahagi po ang tatalakay natin dito at posibleng gawin po nating serye ito. Pero sa akin pong pagtalakay, sa oras na meron po tayo, let me begin na ibahagi ko po sa inyo ang ating pong magiging serye para sa ating pong mensahe about Thanksgiving. Again, Thanksgiving is the best giving. Para sa akin, ang the best na giving ay ang Thanksgiving. Out of gratitude, because of gratitude, kaya po tayo nagbibigay. Isipin nyo po yun. Pagka ang pagbibigay ay bunsod ng pasasalamat, hindi po ito yung tira-tira, hindi po ito yung basta makapagbigay lang. Pagka yan po'y bunsod ng pasasalamat, because you are very grateful, mga kapatid, minsan nag-iisip tayo, ano kaya ang the best na maibibigay sa Panginoon? By the way, shout out po sa mga taga-Living Water Baptist Church. Our anniversary is fast approaching. At sasabihin ko po sa inyo, ng isa sa ating pong ikinukonsider na blessing, meron po tayong mga members na because of their gratitude, because of their thanksgiving, like ang Villa family, di po ba? Members, alam po natin yan, na kahit nasa Mindanao na sila, sa lahat ng ginawa ng Panginoon sa kanila, naging gratitude na po nila sa Diyos, thanksgiving po nila sa Panginoon, na pag-anniversary, talagang meron po silang ekspresyon ng kanilang thanksgiving. At talagang sila mismo yan. Hindi mo tatawagan yan, hindi mo papaalalahanan yan, because it is really in their heart, talagang puno ng pasasalamat, sila pa mismo ang talagang nakakaisip dyan. Kaya we appreciate Villa family, and of course, yung mga members ng church natin na hindi naman mayaman, pero pagka-anniversary, ang Thanksgiving natin, talagang ginagastusan po natin ang ating anniversary. Kaya yung ating pong mga imbitadong pastor, we should appreciate the Lord because the members of our church are very eager to somehow express their gratitude to God through you.
yung amin pong object, yung pong mga manggagawa ng Panginoon. Because we want to encourage the workers of God, the pastors, the preachers, yung ating pong mga ikinonsider po para sa magiging celebration po natin. So, mga kapatid, serye po ito ng pasasalamat. I do not know kung agree kayo na ang best giving po ay ang thanksgiving. Yung pong pagpapasalamat, pagbibigay pasasalamat sa Diyos. Ngayon, ang akala po ng iba, thank you lang yun paano naging best giving yon? Ang tunay na thank you ay meron pong kaisipang katulad ng psalmist. Ang totoong thankful, ang totoong grateful, ang totoong may attitude of gratitude, ang takbo ng isip, what shall I render unto the Lord? And if we will consider the concept, mga kapatid, maliwanag po na yung idea, ano yung mai-o-offer? Ano po yung maibibigay? Yun po ang idea po niyan, mga kapatid. Kaya ang tanong ko sa inyo, ngayong magtatapos na naman ang taon na ito, bagamat may mga object, hindi po ba? Hindi naman directly ibinabato natin sa langit yung ibibigay natin sa Diyos. Sabi ko nga, ang po pwedeng object nito, yung ating pong church, yung ating pong pastor, yung mga nagmi-ministeryo po sa atin, yung pong mga manggagawa. Mga kapatid, for sure, meron po na kapag ginawa natin sa kanila, ginawa po natin para sa Diyos. Kaya yung mga Kristiyano na talagang totoo yung pasasalamat, hindi dinidiktahan yan, mga kapatid. Nag-aaral lang po tayo, at kung meron man didikta sa atin, I believe ang banal na Espiritu. Alright? Sa magiging serye natin, ito po ang magiging main points natin. Okay? Pero iisa-isahin po natin yan at hindi natin ipipilit na talakayin ngayon. Excited po ba kayo? Okay? So, number 1, tatalakayin po natin that Thanksgiving honors the sovereign God. Thanksgiving honors the sovereign God. Ikalawa po, Thanksgiving humbles the self. Thanksgiving humbles the self. Ibig sabihin, talagang ang pasasalamat po, ito po'y nagdadala sa pagpapakababa ng bawat isa. Ano po? And then, Thanksgiving helps the saints. Una, Thanksgiving honors the sovereign God. Number 2, Thanksgiving humbles the self. Yung sarili. And then, thirdly, Thanksgiving helps the saints. And Thanksgiving heals the soul. Okay? 4 po yan. So, maganda po, masundan po natin. Para kapag iniisa-isa ko na po, mas ma-appreciate po ninyo. Ano po yung 4? Thanksgiving honors the sovereign God. Thanksgiving humbles the self. Thanksgiving helps the saints. And Thanksgiving heals the souls. The soul. Okay? Yan po ang ating pong tatalakayin. So, simulan na po natin sa unang puntos natin. Thanksgiving honors the sovereign God. Naniniwala po ba kayo na ang ating pong thanksgiving, ang ating pong pasasalamat, yan po ay nagbibigay ng tinatawag nating parangal sa Diyos? Tingnan niyo po ang ginamit ni Solomon sa kanyang isinulat. Kung may Bible po kayo, Proverbs chapter 3, verses 9 and 10. Proverbs chapter 3, verses 9 and 10. Ang sabi po, honor the Lord with thy substance, and with the first fruits of all thine increase. So shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine. Kung na-notice po ninyo, the word used ni King Solomon is the word honor. Honor the Lord with thy substance, and with the first fruits of all thine increase. So, isang bagay po na magandang maintindihan natin, that Thanksgiving honors the sovereign God. Diba? Sa Malakay po, ganun din po yung concept. Sa Malakay chapter 1, Malakay chapter 1 and verse number 6, a son honoreth his father, and a servant his master. If then I be a father, where is mine honor? And where is my fear? Said the Lord of hosts, O ye priests that despise my name. And ye say, wherein have we despised thy name? So I am emphasizing to you
that the best giving is thanksgiving. At ang giving out of thanksgiving, mga kapatid, maniwala po kayo, ang ating pong ma-ia-accomplish ay ang maparangalan natin ang Panginoon. Hindi naman po pwedeng maparangalan ng Panginoon kung sinasabi nating bilang pasasalamat, ini-offer natin sa Diyos yung mga katulad ng offering po ng mga tao sa panahon ni Prophet Malakay na pinasaway ng Diyos. Diba? So, pinarebuke ng Panginoon sila. Bakit? Kasi, kung ano po yung pilay, kung ano po yung meron pong sugat na hayop, yung mga hindi na po pakikinabangan, yung pong parang kalabisan na lang para sa kanila, yun po ang inio-offer. Hindi po natuwa ang Panginoon. Kung ito po'y offering out of gratitude, kung ito po'y lubos at labis na pasasalamat sa Diyos, hindi ka mag-o-offer sa Diyos ng kung ano yung hindi mo na pakikinabangan. Hindi mo ibibigay yung kung ano yung wala ng kwenta. Mga kapatid, mga minamahal, hindi po karapat-dapat yon. Alangan po ang Diyos sa i-offer po natin na kung ano yung pilay, kung ano yung may sugat, kung ano yung wala ng kwenta, kung ano yung hindi na mapapakinabangan, yun ang i-offer natin. Mga kapatid, kahihiyan po yan. Kaya sabi ng Panginoon, di ba? Kung talagang ama ninyo ako, nasaan ang karangalan ko? Mga Kristiyano, of all the things that we are enjoying in this life, the reason why we have that and we are enjoying that, it is because of the fact that God bless us. Tapos binless tayo ng Panginoon. So itong maging pattern po natin, the heart of the psalmist, when he said, what shall I render unto the Lord? What shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Kung paano niya ako sinusustain, kung paano ako nakakasurvive, kung paano ako nananagana sa buhay ko. Mga kapatid, sinasabi ko po sa inyo, thanksgiving honors the sovereign God. Giving din po ito. Pero akin pong sinesentro na ang pinaka-the best giving ay yung thanksgiving, sapagkat sa thanksgiving, ang inyo pong magiging expression talagang masasabi po nating ikararangal ng Panginoon. Yes. Iba pong klase. Pagka ang pagbibigay po, pagbibigay bilang pasasalamat, ibang klase yan. I remember one of my messages, di ba? Yung pong giving, motivated by a goal and a purpose, giving marked by gladness and pleasure, giving moved with great love and passion, and giving manifested by gratitude and praise. Diba? So, yung pong makikita natin sa panahon ni King David, sa 1 Chronicles chapter 29. Diba? Masasayang nagbibigay po sila sa verse number 9 ng 1 Chronicles chapter 29. Then the people rejoice for that they offered willingly. Walang pilitan, walang pressure. For that they offered willingly, because with perfect heart they offered willingly unto the Lord. And David the king also rejoiced with great joy. Tanawin na napakasaya ng mga nag-o-offer, napakasaya ng mga nagbibigay, sapagkat sa totoo lang, yun po ang kanilang pagpapahayag ng pasasalamat sa Diyos. Kaya nga, the best giving for me is thanksgiving. Pagka ang tao thankful, pagka ang tao grateful, grabe po. Walang pilitang mangyayari, hindi po mauobliga, at lalo namang hindi po nila titipirin ang Diyos sa kanilang pagbibigay kung tunay sa puso ang pagpapasalamat. Nasa unang bahagi pa lang tayo ng serye natin, palagay ko po mga kapatid, napakasustansya na nitong ating pong pinag-uusapan. Diba? Sa verse number 13, 1 Chronicles chapter 29, di pinakita ko sa verse number 9, ang sasaya po nila mga kapatid. Then the people rejoiced for that they offered willingly, because with perfect heart they offered willingly unto the Lord. And David the king also rejoiced with great joy. Diba? Sa verse number 10, binless na nila yung pangalan ng Panginoon. Diba? So, binless po nila ang Panginoon. Pagdating sa verse number 13, okay, now therefore our God, verse number 13, 1 Chronicles chapter 29, now therefore, di ba? Therefore, kaya nga, now therefore our God, we thank thee and praise thy glorious name. Pag inaral nyo po, realization po, yung ipinapakita po ni David. Sabi niya, but who am I and what is my people that we should be able to offer so willingly after this sort? Kaya nga, wala pong giver na may pasasalamat sa puso. Wala pong giver na kaya nagbibigay, nagpapasalamat na magyayabang, magmamapuri sa kanyang pagbibigay.
If it is giving out of gratitude and because of gratitude, hindi ka magiging matayog at mataas kailanpaman. Wow. Mga kapatid, binibigyan ko pa lang po ng emphasis sa iyo ang first point natin, that thanksgiving honors the sovereign God. Why? Because it recognizes God's sovereignty. That is our sub-point sa unang puntos natin. Yung thanksgiving natin honors the sovereign God. Kaya lahat ng pagbibigay na thanksgiving, lahat ng pagbibigay bilang pasasalamat, it recognizes God's sovereignty. Ang pagiging kataas-taasan at makapangyarihan ng Diyos sa lahat. Diba? It reveals God's supremacy. Diba? So, ibig sabihin, inihahayag nito yung pagiging supreme ng Panginoon. Diba? Kinikilala natin yung soberenidad, yung soberenya ng Panginoon. At atin pong mga kapatid, inihahayag yung supremacy ng Panginoon. That God is the, masasabi nating ultimate authority. Diba? He is our, makakita nating sovereign God, mga kapatid. So, it recognizes God's sovereignty and it reveals God's supremacy. Diba? Ay yung attitude, mga kapatid, na nagbibigay ka na hindi sa idea ng iyong-iyo, kundi nagbibigay ka na may pagkilala sa kataas-taasang Diyos. Nagbibigay ka, kaya nga, ang sinasabi ko po sa inyo, thanksgiving honors the sovereign God because it recognizes God's sovereignty and it reveals God's supremacy. Kaya hindi po lalabas, mga kapatid, na ang ating attitude parang sa atin talaga. Kaya nga sabi ko, ang ganda po Ang ganda po na i-consider natin the very pattern set by the people during the time of King David, that King David himself expressed to them. He is actually king. Meron siyang gold, meron siyang silver, meron siya ng mga precious stones, mga jewelries, everything. And then, when he gave that, mga kapatid, when he offered that, he actually clarified to the minds of the people. And when he talked to God, he expressed his heart in full gratitude, mga kapatid, acknowledging and recognizing that God is the owner of all things. Now, the same thing na dapat nating gayahin, huwag kang magbigay ng iniisip mo, ikaw yan, kundi out of gratitude yan. Napakatindi ng pagpapala ng Diyos sa buhay ko. Wala na akong hahanapin pa, wala na akong hihilingin pa sa klase ng pagpapala na ginagawa ng Diyos sa buhay ko. Kung kayo po'y nakaka-relate sa sinasabi ko, na talagang katulad ng inyong lingkod, I am acknowledging and recognizing that I am enjoying so many things in my life because of the goodness of God, and everything na ine-enjoy po natin, kinikilala natin sa Diyos po yan, and out of gratitude, heto po tayo, mga kapatid. At again, not to boast, mga kapatid, hindi po para magyabang sa inyo, pero una, sabi ko nga, nung unbeliever pa lang ako, ipinakita na ng tatay ko yung bunga, yung buhay, na kung saan ang pinakamasaya, yung ikaw ang nagbibigay. And then, nung ako po'y naging Kristiyano, mga kapatid, dumoble pa po yan. At mahirap pong gawin kung hindi po sa biyaya ng Panginoon at kundi po sa pasasalamat ng Panginoon. Mga kapatid, even sa mga speaking engagement, if they are giving me love gift, I try to, to express my gratitude to God, and then thinking of the people na po pwede po tayong makapag-impart ng kung ano po ang binibigay ng Diyos sa atin. Kaya nga nagtataka po ako na may mga churches na nagkakatisuran pa sa giving. Mga kapatid, ang giving hindi kinatitisuran. Ang giving, tiniting ng pagkakataon para yung thanksgiving natin maging kapanipaniwala. Diba? Hindi po pwedeng thank you lang sa idea ng words. Ang totoong thanksgiving, katulad ng psalmist, nag-iisip po yan, what shall I render? Di ba ang ganda ng concept, mga kapatid? Kami po walang obligahang first fruits, wala kaming obligahang giving, pero ang mga tao po, sa kanila pong nagpapasalamat na puso, sila mismo gumagawa po niyan. Hindi po kami mayaman, hindi po masagana ang church na amin pong kinabibilangan. Kung ang pag-uusapan po, finances, talagang sapat sa kung ano po ang pangangailangan ng church. But I am telling you, I am very happy that the Lord gave us members who are very generous. And you know what? Yung generosity nila, yan po ay manifestation lang ng gratitude po nila.
Diba? Dapat ang generosity natin, yan po ay pruweba o manifestation ng gratitude natin. Because again, ang ating pong kaisipang magbigay dapat bunsod ng pagkilala sa kabutihan ng Diyos sa ating buhay. And dahil sa pasasalamat na yan, meron pong pagkakataon na sinorpresa ako ng isang miyembro natin. As in, sorpresa talaga. Nagulat talaga ako, mga kapatid. Hindi dahil sa iniisip ko na hindi niya kayang magbigay, kundi yung member natin na yan, alam po nila, ng pamilya nila, na talagang ako, gusto ko silang makita sa church. And again, this is for the emphasis of my message, na sila po, they can attest to you, na sa simpleng paraan ko po, ang ginagawa ko po, yung bang kumaari, dahil hindi po ganong kadali para sa kanila, medyo magastos kapag buong pamilya po nila, sabi ko, dahil naniniwala akong very eager sila talagang maka-worship. So sa kanilang kalagayan, sabi ko, sige, ako nang bahala doon sa sa magiging transportation ninyo. Basta ang mahalaga, maka-worship kayo. Ginagawa ko po yun kasi alam ko na talagang sa heart nila, gusto nilang nag-worship. It is just that sa reality po, medyo matindi po yung kanilang sitwasyon. Aba, nagulat po ako. Nagulat po ako, mga kapatid. Sa isang pagkakataon po, biglang may bumulaga sa akin. Blessing. Na talagang medyo, at first, napa-praise the Lord ako, hindi dahil doon sa binigay Napa-praise the Lord ako dahil yun ang desire mo para sa kanila. Na i-bless ng Panginoon. Mga kapatid, if you are aware of the heart, I mean, if you know the heart of your pastor, ang gusto talaga niyan, kasi ang totoong pastor, ang iniisip, makapagministeryo. Ang iniisip, makatulong, makapagbigay. So, yun po ang kaisipan ng talagang pastor. Kaya talagang nakaka-overwhelm. Nakaka-overwhelm po. Pagka po may mga members na because of their gratitude, walang insinuation, wala kang mararamdamang ipinaramdam mo sa kanila kahit ano. Nagulat ka. Nung pinagpala, pasasalamat sa Diyos. Damay po ang inyong lingkod. So, blessing. Diba? Gratitude. You know, kaya po kayang gawin yun. Naisip ko, nakakahinayang yun. Doon sa isang tao na hindi talaga genuine. Parang mahirap bitawan yung ganung halaga. Pero humanga po ako. Lalo na kung alam mo na hindi naman talaga madalas na yung tao nakaka-experience ng ganon. Nung makaranas po, mga kapatid, walang panghihinayang. At uli, sasabihin ko po sa inyo, talagang nalula ako sa ginawa ng Panginoon. Nanabulaga po ako. Yun maganda yung nakakabulagang pagpapala. Kasi principle yon. Pagka naghasik ka, aani ka. Kaya ako, tuwa ako nag-i-invest sa buhay ng mga mananampalataya. Kahit po yung mga estudyante nga po natin natutuwa po ako Yung po mga estudyante noon na kahit pabaon-baon lang, binibigyan mo sila, ngayong mga professional na nagugulat ka. Sa table mo minsan, may mga envelope na galing po sa kanila. Mga kapatid, hindi tayo nag-uusap doon sa ang lalaki nung ibinibigay. Hindi. Makikita nyo po, kahit simple po yan. Yung mga bata-bata po natin, ang ganda po kasi ang pagbibigay na ang pinaka-heart ay thanksgiving, ibang klase yon. Sabi ko nga, thanksgiving honors the sovereign God. Diba? Una, it recognizes God's sovereignty. Ikalawa, it reveals God's supremacy. And then, pangatlo, it reflects God's sufficiency. Amen? It reflects God's sufficiency. So, ibig sabihin, yung thanksgiving natin, nakapagpaparangal sa Diyos yan, kasi, kinikilala natin yung sovereignty ng Diyos. Okay? And then, ang inihahayag natin, yung supremacy ng Diyos. At ang nagre-reflect po, yung sufficiency ng Diyos. Yung bang kapag tayo po out of gratitude, talagang nananagana,
Yung bang talagang masasabi nating naging generous tayo sa giving natin, sa klase ng pagbibigay natin, na o-honor po nito ang Panginoon, 'di ba? It gives honor unto God. Why? Sapagkat ang ipinakikita natin doon, the sufficiency of God. Okay? So, it recognizes God's sovereignty, it reveals God's supremacy, and it reflects God's sufficiency. So, yan po ang unang bahagi po ng ating pong pagtalakay ngayong umagang ito. Kaya nga sabi ko, if the members really appreciate the goodness of God in their lives, how come na ang giving katitisuran? How come na negative ang dating ng giving? Samantalang yung totoong taong nagpapasalamat, kusang bumubukal sa puso. Kaya ang sarap ng mga miyembro na sila mismo nakaisip na ang first fruits nila ibigay sa Panginoon bilang pasasalamat. Na yung kanila pong thanksgiving offering, yung pong kanilang sacrificial, dahil sa gratitude sa Panginoon. Mga kapatid, napakalaking blessing na ang mga Kristiyano ay matuto ng pagbibigay. Ang pinaka-the best na pagbibigay ay thanksgiving. Ang isang tao na totoong nagpapasalamat at ang isang Kristiyano na totoong nag-aalay ng pasasalamat, ang iniisip niyan, what shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Kaya nga, ang totoong thankful, ang totoong grateful, hindi umiilag sa giving, kundi humahanap ng giving. Amen? Yes! Hindi po natitisod sa giving, hindi po umiilag sa giving, kundi naghahanap, nag-iisip, what shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Ginamit ko nang ang illustration ng sarili ko, na ang tamis-tamis sa akin, na ako kaya binibigyan, hindi para diktahan. Kaya ako binibigyan, hindi para maging malakas sa akin yung nagbibigay, kundi idinidiin po na kaya po kami nagbibigay sa inyo. Sobra po ang pasasalamat namin sa Diyos na ginagamit po kayo sa buhay namin. Yun, ang tamis-tamis nun, mga kapatid. Maniwala kayo. Ang tamis-tamis po sa puso. Kapag kaya ka naisip ng tao, pasasalamat nila dahil ginagamit ka ng Diyos sa buhay nila. Nakukuha niyo po, mga kapatid? Hindi po totoong grateful yung taong ang iniisip lagi kung paano siya makakalusot, makakalibre. Hindi. Sabi ko nga, ang totoong taong grateful, ang totoong grateful na Kristiyano, katulad siya ng psalmist, nag-iisip, what shall I render unto the Lord? And then, sa ating pong naging teksto, I will offer to thee the sacrifice of thanksgiving and will call upon the name of the Lord. So, ito po ang first part ng ating magiging series sa ating topic na Thanksgiving is the best giving. Amen? Unang tinalakay natin, Thanksgiving honors the sovereign God. Ano po yung mga subpoints natin? Number 1, it recognizes God's sovereignty. It reveals God's supremacy. And it reflects God's sufficiency. I hope and I pray na naging blessing sa inyo ang unang bahagi ng ating serye sa usapang Thanksgiving, being the best giving. Let us pray. Lord, thank you po. Thank you po sa gabay mo sa amin. Thank you po sa patuloy na pagkilos mo sa puso namin. At salamat po sapagkat naniniwala ako na napapanahon ang pag-aaral na ito sapagkat ngayon po, hindi dahil sa kung ano ang season, kundi kami po'y nasa kalagayan na matatapos na naman ang year 2025 at napag-isip-isip po ng iyong lingkod na magandang paalalahanan ng bawat isa about your goodness, about your grace, about your kindness, about all the blessings na in-enjoy po namin sa year na ito. Lord, it is but right for us to thank you. It is but right for us to praise you, to honor you, Heavenly Father. And we praise you, O God, for this great challenge, Heavenly Father. Thank you for the enlightenment. Thank you, Heavenly Father, because we have your word. Na amin pong pinangahawakan ang salita mo, dakilang Diyos.
May you continue to bless this ministry, maging ang iyo pong lingkod. Ganon din po ang bawat nakasubaybay sa ministeryong ito. Umaasa po ako, O Diyos, na lagi mo pong ibubuhos ang iyong masaganang pagpapala sa bawat isa po sa amin. Muli po, aming Ama, maraming salamat po sa iyo sa kabutihan mo, sa kadakilaan mo sa aming mga buhay. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, praise the Lord. Na-bless po ba kayo mga kapatid? Naliwanagan po ba tayo? Kahit sa taong usapan, ang prinsipyong ito ay tama na ang isang nagpapasalamat, nag-uumapaw ang puso sa pagnanais na makapagbigay. Ang itatanong, what shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Ang sagot, I will offer to thee the sacrifice of thanksgiving and will call upon the name of the Lord. So lahat ng klase ng giving na itinuturo sa Bible, basta kusang loob mo, walang makapagsasabing mali at hindi para sa iyo yan. Because ikaw ang may puso na talagang tumitibok para sa Diyos. Kaya walang karapatan ang kahit sino na magsabing mali ang iyong ginagawa, lalo na kung ito po ay out of gratitude. So, kung na-bless kayo, type Amen. Again, thank you for watching. At ingat po kayo mga kapatid.